For today's video, ang Korean movie title ay Bedeviled. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang babae na nagngangalang Haewon, na nagtatrabaho bilang isang empleyado sa Seoul Bank. Siya ay isang babaeng may makasarili at walang pakialam sa iba. Ito ay napatunayan ng may babaeng hinahabol ng mga gangsters, at humingi ng tulong sa kanya ang babae. Ngunit hindi niya ito pinansin, at ng mga gangsters ang babae. Kinabukasan, may isang matandang babae na nag-a-apply ng loan sa Seoul Bank. Tinanggihan niya ang application nito at pinagmumura pa siya. Nang maglaon, hiniling si Haewon na maging saksi sa kaso ng pagpatay sa isang babae sa simula ng pelikula. Umakto siya na parang ayaw niya ng sitwasyon at parang wala siyang alam. Hindi nagtagal, bumalik siya sa bangko at nakita ang matandang babae na dati nang tinanggihan ni Haewon. Nakakuha ito ng tulong sa kanyang katrabaho, at nakaramdam siya ng inis dito. Minura ni Haewon ang kanyang katrabaho na tumulong sa matandang babae. Maya-maya ay nagtungo siya sa toilet, ngunit nakulong siya sa loob at napagtantong katrabaho niya ang nagkulong sa kanya. Nakalabas si Haewon sa pamamagitan ng pag-akyat sa pinto ng toilet. Dahil akala niya ay katrabaho niya ang nag-lock ng pinto, agad niya itong sinampal. Nalaman ng bank manager ang ginawa ni Haewon. Ipinatawag siya sa opisina at sinabihan siya ng bank manager na tanggal na siya sa trabaho. Kinuha ni Haewon ang alok ng isang kaibigan na magbakasyon sa Mudo, isang desolated island sa timog, kung saan niya ginugol ang kanyang pagkabata. Dumating si Haewon sa isla kung saan excited si Baknam na makita siya. Tuwang-tuwa si Baknam, dahil 15 taon niya itong hindi nakita. Maging ang mga residente sa isla ay tila tuwang-tuwa nang makita ang pagdating ni Haewon. Ngunit hindi tulad ng biyenan ni Baknam na nagngangalang Donggo, mukhang hindi nito nagustuhan ang kanyang pagdating. Ipinakilala ni Baknam si Haewon sa kanyang asawang si Manjong, at sa kanyang kapatid na si Choljong. Pagkatapos noon, dinala ni Baknam si Haewon sa bahay ng kanyang lolo. Sinabi niya sa kanyang anak na si Yeonhee na batiin si Haewon, ngunit si Yeonhee ay umalis na may mapang uyam na mukha. Tinanong ni Haewon si Baknam tungkol sa kanyang anak. Sinabi niya na si Yeonhee ay 10 taong gulang, gusto niyang papasukin ang kanyang anak sa paaralan, ngunit hindi pumapayag ang pamilya sa kanyang mga desisyon. Iniisip ng pamilya na hindi kailangan ng mga babae ang edukasyon. Nakita ni Haewon ang kalagayan ng bahay at pinuri na malinis at komportable ito. Sumagot si Baknam na madalas siyang naglilinis ng bahay, para kapag umuwi si Haewon ay komportable niya itong magamit. Sa sumunod na eksena, makikita ang pamilya na naghahapunan. Nandyan din si Choljong, at magkasama pala silang nakatira. Habang kumakain, inanyayahan ni Yeonhee si Manjong na mangisda ng gabing iyon. Nang mangisda ang dalawa sa gilid ng dagat, si Baknam ay marahas na pinilit ni Choljong na makipaglaro ng apoy. Ito ay nangyari na ng maraming beses, kaya hindi ito ang unang pagkakataon. Hindi nagtagal, umuwi sina Manjong at Yeonhee, kung saan umakto ng normal si Baknam. Napagtanto ni Manjong na ginawa ulit ito ng kanyang kapatid sa kanyang asawa. Nang sabihin ni Baknam ang ginawa sa kanya ng kanyang kapatid, sinipa siya ni Manjong, at sinabing dapat mag-ingat si Baknam sa pagsasalita tungkol sa kanyang kapatid, at kailangang igalang ang kanyang pamilya. Idinagdag niya na ang mga baboy at aso ay natututo kung sila ay binubugbog, kaya bakit hindi siya natututo. Nilock ni Manjong ang pinto at puwersahang nakipaglaro ng apoy kay Baknam, habang nasa labas ng bahay si Yeonhee at kumakain ng prutas. Sa umaga, sabay silang nag-aalmusal na parang walang nangyari. Pagkatapos kumain, sabay na inayos ng mag-anak ang bubong ng bahay. Habang hirap na hinahalo ni Baknam ang semento para magamit nila, sabi ng matandang babae, ang mga ganitong gawain ang dahilan kung bakit kailangan ng babae ang lalaki, dahil hindi ito kaya ng babae. Sinabi naman ng isa, hindi daw sila mabubuhay ng walang lalaki sa bahay nila. Kinabukasan, may dumating na ibang babae sa isla. Sa kabilang banda, naging malapit si Yeonhee na kasama ni Haewon, dahil pinakiusapan siya ni Haewon na makipaglaro. Hindi nagtagal, bumalik sila sa bahay. Doon, sinabihan sila ni Baknam na umalis dahil may kasamang ibang babae si Manjong na kakadating lang. Ayaw ni Baknam na makita sila ni Yeonhee na gumagawa ng milagro. Si Haewon, na may pagkamakasarili, ay hindi nag-isip tungkol dito at umalis na lang kasama si Yeonhee. Si Baknam ay nasa labas at kumakain ng kanyang tanghalian. Naririnig niya ang kanyang asawa at ang babae na parehong uma-ariba, ngunit wala siyang pakialam. Tinanong siya ni Donggo kung paano siya nakakakain sa pakikinig sa kanilang mga ukol. Nang matapos ang dalawa,
Binutukan ni Yeon-hee ang babae at pumasok sa loob ng bahay. Ang babae pala ay isang prosti. Tinanong niya si Baknam kung bakit tahimik lang siya at hindi nagre-react sa lahat ng ito. Naawa ang babae at inanyayahan si Baknam na pumunta sa Seoul. Tumanggi si Baknam at sinabing kakayanin niya ang sitwasyon at kailangan ng kanyang anak ng ama. Habang si Baknam ay nangongolekta ng honey, hiniling sa kanya ni Manjong na maghanda ng hapunan. Naririnig siya ni Baknam ngunit hindi siya pinapansin. Nagalit si Manjong at binato ang bahay ng bubuyog. Nagalit ang mga bubuyog at kinagat si Baknam habang tumatakbo palayo, sumisigaw sa sakit. Hindi nagtagal, habang ginagamot ni Baknam ang kanyang mga kagat ng bubuyog, sinabihan siya ni Manjong na bumalik at mangolekta ng honey. Sinabi niya sa kanya na hayaan munang lumamig ang mga kagat, ngunit si Manjong ay kumuha ng isang kahoy at ebinato ito sa kanya, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Sa sumunod na eksena, habang kinokolekta ni Baknam ang kanilang mga damit, nakita niya ang damit na panloob ni Yeon-hee sa bulsa ng pantalon ni Manjong. Laking gulat niya na agad siyang pumasok sa loob ng bahay, at nakita niyang nagme-makeup si Yeon-hee. Sa gabi, sinubukan ni Baknam na humingi ng tulong kay Haewon, at hiniling niya sa kanya na isama sila ni Yeon-hee sa Seoul. Gumana ang pagiging makasarili ni Haewon, tumanggi ito at sinabing baka sa susunod. Tinanong ni Haewon kung ano ang nangyari. Inihayag ni Baknam na si Manjong ay inaabuso si Yeon-hee. Nakiusap si Baknam kay Haewon na isama si Yeon-hee, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Haewon, at inisip na dahilan lang ito ni Baknam para makapunta rin siya sa Seoul. Nagpasya si Baknam na kumuha ng pera, at tawagan ang babaeng nag-imbita sa kanya noon sa Seoul. Palihim na dinala ni Baknam si Yeon-hee at pumunta sa daungan, kung saan dumating ang babae para sunduin sila. Gayunpaman, dahil ang babae ay kasama ng kaibigan ni Manjong, sinubukan ni Baknam na makiusap sa kanya. Nag-aalangan ang lalaki na paalisan sila, hanggang sa dumating si Manjong at malaman ang tungkol sa plano. Agad namang kinaladkad ni Manjong si Baknam pauwi habang binubugbog. Nakita ng babae ang pangyayari at naawa ito, humingi ito ng tulong sa mga residente. Ngunit sinabihan lang ng mga taga doon si Manjong na putulin ang mga ni Baknam para hindi na ito makatakas muli. Kinuha ni Choljong ang babae at pinigilan siya sa paggawa ng gulo. Nakita ni Yeon-hee ang nangyari at sinubukan niyang pigilan ang kanyang ama na saktan si Baknam, ngunit hindi nakinig ang kanyang ama at sinaktan din siya. Sa gulo, hindi pala sigurado si Baknam na si Manjong ang tunay na ama ni Yeon-hee, dahil pantalahan siya sa isla noon ng ilang lalaki, habang pinipigilan pa rin ni Yeon-hee si Manjong. Hindi sinasadyang natambe siya at tumama ang kanyang ulo sa isang bato, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hysterical na umiiyak si Baknam dahil sa trahedyang sinapit ni Yeon-hee. Nang maglaon, dumating ang pulis at humingi ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Yeon-hee. Tinulungan ng mga residente si Manjong na huwag sabihin ang totoong nangyari. Nang tanungin ng pulis si Baknam, sinabi niya sa kanila na si Manjong ang pumatay kay Yeon-hee. Itinatanggi ito ng mga residente, at pinoprotektahan si Manjong at pinagtakpan ang lahat. Sinabi ni Manjong sa pulisya na namatay si Yeon-hee, dahil nadulas siya nang hilingin ni Baknam kay Yeon-hee na umalis sa isla, habang nagpapanggap na umiiyak. Dumating si Haewon at pagkatapos ay agad siyang tinanong ng mga pulis tungkol sa pangyayari. Sinabi niya sa kanila na wala siyang alam tungkol dito, kahit na nakita niya ang lahat ng ito. Pag-alis ng mga pulis, nagmadaling nag-impake si Haewon para makasama siya sa kanila paalis ng isla. Ngunit agad na pinaalis ng mga residente ang mga pulis, dahil ayaw nilang umalis si Haewon. Baka sabihin niya ang totoong nangyari. Walang nagawa si Haewon kundi bumalik sa lumang bahay. Binigyan siya ng pagkain ni Choljong. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang pagkain ay nilagyan ng gamot para makatulog si Haewon. Sinubukan ni Choljong na si Haewon, ngunit biglang dumating si Baknam at pinigilan siya. Kinabukasan, si Baknam ay nakatayo sa ibabaw ng libingan ni Yeon-hee, habang si Donggo at si Manjong ay nagagalit dahil inilibing niya ito sa bakuran. Nang maglaon, walang katapusang umaani ng patatas si Baknam, habang kumakain at nagpapahinga ang kanyang mga kasama sa bukid. Pinagtatawanan siya ng mga taga roon at tumawa ng malakas, hindi na siya nakatiis at tumitig sa araw. Sa wakas, doon na naabot ng pasensya ni Baknam ang limitasyon nito. Agad na kumuha ng matalas na sandata si Baknam, at isinagawa ang sa kanila isa-isa. Hindi niya dinamay ang lolo, dahil siya lang ang hindi nakasakit ng damdamin niya simula pa noon. Tinapos ni Baknam ang lahat ng nanakit sa kanya, at naabutan niya si Donggo at hinabol siya sa gilid ng bangin. Nagpa siya itong tumalon at ng kanyang buhay. Ang susunod niyang target ay si Choljong na mukhang hipon, at gaya ng hipon, tinanggalan niya ang hipon ng
Nang makita ni Haewon ang ginawa ni Baknam, nilapitan niya ito ngunit si Haewon ay natatakot na tumakbo palayo. Hindi nagtagal, dumating si Manjong at ang kanyang kasama. Hinanap nila ang lahat at tinanong ang matanda kung ayos lang ba ang lahat at tumango lang ito. Habang nakaupo at umiinom ng tubig, nakita nila ang tinanggal na ulo ng hipon na nakasabit sa sanga ng puno. Kanina pa pala sila hinihintay ni Baknam. Hinampes niya ng ang kasama ni Manjong habang nakikipagbuno sina Baknam at Manjong. Tumakbo ang sugatang lalaki palayo, at dinaig siya ni Manjong ngunit kinagat ni Baknam ang daliri ni Manjong, upang mabitawan niya ang patalim na hawak nito. Dinampot ni Baknam ang gamit ang kanyang bibig, at isiniksik ito kay Manjong, na agad nitong ikinasawi. Kinuha ng kasamahan ni Manjong si Haewon para tumakas, ngunit hindi nila namalayan na nakatali pa rin ang bangka sa bato. Naabutan sila ni Baknam at agad niyang tinapos ang lalaki. Dahil natanggal ang lubid, si Haewon ay nakatakas sa isla ng mag-isa. Kinabukasan, tumawag si Baknam sa daungan para sumakay papunta sa kabilang panig, at ito ang unang beses niyang makaalis sa isla. Pagbaba, ibinalik ng lalaki ang kanyang bayad at sinabi sa kanya kung nasaan ang sakayan papuntang Seoul. Nagulat si Baknam dahil meron palang mabait na tao sa mundo. Nang paalis na siya sa daungan, nakita ni Baknam ang mga pulis na nag-iimbestiga sa isang bangka kung saan natagpuan na walang malay si Haewon, at dinala nila siya sa istasyon ng pulisya. Sinundan sila ni Baknam sa himpilan ng pulisya, at nakitang nagising si Haewon at mahina pa rin. Laking gulat niya nang makita si Baknam sa kanyang harapan. Si Haewon ay nagmadaling lumabas at natagpo ang DEDS ang opisyal na naka-duty. Sinubukan niyang tumakas ngunit nakalock ang pinto. Kumuha ng pamalo si Haewon at hinampes si Baknam sa ulo, ngunit wala itong epekto. Sinubukan ni Haewon na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagkulong sa sarili sa isa sa mga selda. Sa kasamaang palad, nakita ni Baknam ang susi ng selda, at nang buksan niya ito, ang pulis ay buhay pa. Si Baknam, mabilis siyang gumanti at tinapos ang pulis gamit ang maso. Naging mahina dahil sa tama ng baril. Tinapos ni Haewon si Baknam gamit ang isang flute na isiniksik niya kay Baknam. Pagkalipas ng ilang araw, nakonsensya ito at bumalik si Haewon sa istasyon ng pulisya upang ituro ang mga sospek sa pagpatay sa simula ng pelikula. Pagkatapos noon ay umuwi na siya at dumiretso sa shower. Natapos ang istorya nang pumunta siya sa kwarto at binuksan ang isa sa mga liham ni Baknam sa kanya, na nagsasabing namimiss niya siya, at kailangan ni Baknam ang tulong ng kanyang kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video, baka naman pwedeng paki-like naman po nitong video, at maraming salamat